Naniniwala ka ba na ang agimat ay hindi hinahanap? Kung hindi, ito ang pumipili sa taong dapat magmay-ari nito. Isang gabi, sa gitna ng aking mahimbing na tulog, isang boses ang bumulong sa akin. Isang babala at isang imbitasyon sa isang lugar na hindi basta-basta pinupuntahan ng pangkaraniwang tao. Ngayong gabi, sasamahan niyo ako sa pagtuklas sa isa sa pinakamailap na agimat sa mundong ito. Ang mutya ng saging. Ako si Lando, isang simpleng magsasaka sa paanan ng bundok Panahaw. Sanay na ako sa dilim. Pero iba ang dilim na naranasan ko sa aking panaginip noong nakaraang Martes. Nakatayo raw ako sa gitna ng isang sagingan. Pero ang mga puno ay kasing taas ng higante. Sa dulo ng sagingan, may isang punong namumukadkad ng puso. Kulay lila na tila nagliliyab sa gitna ng gabi. May matandang lumabas mula sa likod ng puno. Sabi niya, "Lando, sa darating na kabilugan ng buwan, ang mutya ay bababa. Kung handa na ang iyong loob, pumunta ka sa pusod ng gubat. Pero mag-iingat ka, dahil hindi lamang ikaw ang naghihintay." Nagising akong pawisan. Alam kong hindi yun basta panaginip lang. Yun ay isang patawag. Sa aming baryo, ang mutya ng saging ay pinaniniwalaang nagbibigay ng pambihirang lakas at proteksyon sa sinumang makakakuha nito. Pero batid ko rin ang panganib, sapagkat marami na ang nagtangka ngunit hindi na nakabalik matapos subukang kumuha nito. Pero buo na ang aking loob. Ang napanaginipan ko ay isang patawag, isang imbitasyon. Inihanda ko ang aking itak, ang aking sulo, at isang maliit na krus
Nagawa sa hindi pangkaraniwang kahoy. Kailangan kong umalis bago pa sumikat ang buwan. At habang naglalakad ako palabas ng aming bakuran, naramdaman ko ang kakaibang tingin mula sa kadiliman. Hindi lamang pala ang gubat ang nagmamasid sa akin. Habang palalim ako ng palalim sa gubat, biglang tumahimik ang paligid. Kahit ang mga kuliglig, tila na takot humuni. At doon, sa malayo, nakita ko ang isang anino. Anino ng isang napakalaking nilalang na nakaupo sa ibabaw ng puno ng saging. Ito na kaya ang bantay na sinasabi ng matanda? O baka may mas malaki pang panganib na nag-aantay sa akin? Sa huling kwento natin, tinanggap ko ang patawag ng isang matanda sa aking panaginip. Ngayon, narito na ako sa pusod ng gubat ng Banahaw. Papalapit na ang kabilugan ng buwan. At bawat hakbang ko ay tila binabantayan ng libu-libong mata na hindi ko nakikita. Sabi nila, ang paglalakbay patungo sa mutya ay hindi lamang pisikal. Ito ay pagsubok sa iyong tapang. Handa na ba kayong malaman kung ano ang naghihintay sa akin sa dilim? Habang palalim ako sa gubat, ang hangin ay naging mas malamig at amoy lupa na hinaluan ng mabangong bulaklak na hindi ko maipaliwanag. Kasabay ko sa paglalakad ay sinamahan ako ng aking aso na si Bantay. Ngunit ng sandaling ito, huminto sa paglalakad si Bantay. Ayaw na niyang umakbang. Nakatitig siya sa isang malaking puno ng balete at nagsimulang umalulong. Yung alulong na parang nakakita ng hindi dapat makita ng tao. Itinapat ko ang aking sulo sa itaas. Doon ko nakita ang mga bakas. Mga kuko na nakabaon sa balat ng puno. Sinlaki ng kamay ng tao. At hindi ito hayop. Alam ko sa loob-loob ko na naririto na ako sa teritoryo ng mga hindi natin kauri. Subalit nagpatuloy ako. Pilit kong tinatagan ng aking kalooban. Habang nilalabanan ng takot,
ay unti-unting tumahimik ang kapaligiran. Sa gitna ng katahimikan, may narinig akong mahinang hagikgik at nagmumula ito sa itaas. Nang tumingin ako, nakita ko ang isang pares ng mapupulang mata. Hindi ito gumagalaw. Nakatingin lamang sa akin. Lando. Bulong ng isang tinig na parang hangin. Bumalik ka na habang may oras pa. Ang mutya ay hindi para sa iyo. Pero hindi ako nagpatinag. Alam kong kasama ito sa pagsubok. Habang nagpapatuloy ako, may naramdaman akong humahabol sa aking laylayan. Nang tingnan ko, mga itim na kamay na tila gawa sa usok. Agad akong nag-antanda at hinawakan ang aking krus na gawa sa kahoy. Biglang naglaho ang mga ito. Pero alam kong simula pa lamang ito ng aking pakikipagtuos. Nagpatuloy ako sa paglalakad. At kalaunan ay sumabay na rin sa akin si Bantay. Sa wakas, narating ko rin ang dulo ng bangin. At doon, sa gitna ng isang maliit na kapatagan, nakatayo ang nag-iisang puno ng saging. At siya rin puno na nakita ko sa aking panaginip. Siyang siya. Ang puso nito ay nagsisimula ng bumuka. At isang kumikinang na liwanag ang lumalabas mula rito. Pero bago pa ako makalapit, isang malakas na dagundong ang yumanig sa lupa. Isang higanting anyo ang humarang sa aking daanan. Ang tunay na bantay ng agimat. Sa susunod na bahagi, ang pakikipagbuno para sa mutya ng saging. Huwag kayong kukurap. Dito lamang ito sa Boy Capre Aswang Diary.